Sabay na ininspeksyon ng Department of Agriculture at ng Trade and Industry Department o DTI ang Commonwealth Market dyan po sa lungsod ng Quezon. Unang inikutan ng mga opisyal ng DA at DTI ang meat section at iba pang mga agri-products para masigurong sumusunod ito sa tamang presyuhan. Report mula kay Erlo Bringas. Magkasamang nag-ikot kanina ang matataas na opisyal mula sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Commonwealth Market ngayong araw. Dito para makita ng dalawang ahensya kung nakakasunod ang mga vendor sa palengke sa tamang presyuhan ng mga agri-products. Sa naging pag-iikot, nakita ang pagbaba ng presyo ng bigas, manok at kamatis. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, nais nilang matiyak kung tama ang presyo ng ilang agri-products. Nakita din ng DA ang pagbaba na nga ng presyo ng bigas matapos na ipatupad ang maximum suggested liter price. Sunod sila sa MSRP, meron ng 55, 54, may 45, may 42, may 40. So, magandang senyales po yun. At sa kamatis naman, 30 pesos na lang ang kamatis sa isang stall. Pinakamahal na kamatis na nakita namin, 50 pesos. Medyo tumaas ang onion to 170, but of course, alam naman yun, nagpa-import tayo ng tactical import para ma-address ito in a short term. Pero pakiusap sa mga farmers natin at sa mga traders ng onion na pag itong harvest season, yung maunang salya ng harvest, kung pwede diretso na sa market yung onions na yon. Nakitaan din ang pagbaba sa presyo ng manok sa palengke na nasa 130 pesos na lamang mula sa 180 pesos ang kada kilo noong nakaraang linggo. Aminado naman ang kalihim na may nakita ring pagtaas pa sa presyo ng pulang sibuyas na umaabot sa 170 pesos ang kada kilo. Pero tiniyak nilang bababa naman ang presyo nito sa sandaling pumasok ng imported na sibuyas at mga bagong ani pagdating ng Marso. So since na in-announce natin yung importation, hindi na tumaas yung 170 at meron ibang lugar nag-160 rin bumaba ng konti. So pag yung main source is China at galing lang sila sa Chinese New Year. So February 6 lang sila nag-umpisa ng take orders. So parating pa lang yung mga imported na onion. Hopefully bumaba ulit yan ng 140. Ang pamunuan ng Department of Trade and Industry o DTI, nakitang compliant naman ng palengke sa mga presyo o suggested retail price, maging sa iba pang aspeto para sa ikabubuti raw ng mga consumer. So far, talagang nagko-comply sila, lalo na sa timbangan ng bayan. Importante po ang timbangan kasi pag mali yung weight or may daya sa weight, talagang mahihirapan ang mga consumers natin. So in this palengke sa Commonwealth, tama po ang timbangan nila. Sa pagbebenta naman ng NFA rice na parte ng Food Security Emergency on Rice, handa naman daw ang local government unit ng Quezon City na maisaayos ito sa lungsod para magkaroon na din sa mga palengke sa Quezon City. Ito na napagkasunduan po namin sa local government is baka idiretso na namin yung NFA sa mga rice sellers namin in a town hall meeting. Tapos ipaliwanag na lang ng NFA sa mga bigasan namin para diretso na yung mga bigasan bumili. Kasi hindi ako masyadong komportable maging middleman ang lungsod Quezon. Sa usapin naman ng pag-lift ng Food Security Emergency o RICE, wala pa rin nakikitang indicator daw ang DA na ma-elip ito kaya patuloy ang kanilang interventions para mapakinabangan din ng mga consumer. I think hindi yung well-milled ang regular meal na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin is yung maximum price ng imported rice. Dapat bumaba siya to 42 to 45 level. That's one trigger para mahinto na to. But the other more pressing problem for the DA is yung NFA warehouses talaga natin is sobrang puno. Hindi kami makabili ng bigas. Ang palay ay dahil wala kaming paglalagyan, kaya kailangan ma-clear out ito. So that's the other trigger. Erlo Bringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapak. Samantala, simula naman po ngayong araw, bumaba na ng 2 hanggang 3 piso ang kada kilo po ng bigas sa Rice for All o RFA, Rice for All ng kadiwa ng Pangulo. Ginawa ito ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado at ang nalalapit po na harvest season. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang RFA 5 ay ibebenta sa halagang
43 pesos kada kilo. Ang RFA 25 naman ay 35 pesos kada kilo. At ang RFA 100 ay ilalako sa Kadiwa Store sa halagang 33 pesos kada kilo. Tuloy naman ang National Food Authority o NFA sa pagbebenta ng tinatawag na aging rice na nasa maayos naman pang kalidad sa halaga namang 29 pesos kada kilo. Ang RFA ay tiniyak na gobyerno na mas mababa ang presyo kesa sa retail prices sa Metro Manila. Samantala, dinala na ng National Bureau of Investigation NBI sa DOJ ang mga naarestong empleyado ng sinalakay na bodega ng bigas diyan sa Bukawe, Bulacan para sa inquest proceedings. Ang 4 na individual ay sinampahan ng mga reklamong hoarding, adulteration, profiteering, untruthful labeling at economic sabotage. Kasama rin sa kinasuhan ng may-ari ng bodega na ngayon ay at large o pinaghahanap pa rin po ng otoridad. Nadiskubre ng NBI at ng DA sa raid sa bodega ang pinaghalo-halo o yung niriripak pong luma at imported na bigas at ibinibenta ito sa merkado bilang bago. Direktor! Kina-inquest na, we filed several cases against the may-ari. Ang nahuli lang namin, the manager, 2 cashier, at saka yung inventory officer nila. But then, nakasabit dun yung registration. Ang may nagmamay-ari ay, hindi ko matandaan ng pangalan, but a certain Pineda. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.